Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa panahon natin ngayon ay dumodobo ang bilang ng mga bakla. Andyan ang mga sikat na personalidad at mga batikan sa industriya. Kalimitan pa nga sa kanila ay ating niniidolo at ginagaya. Kaya nagkakaroon ng mga katanungan sa ating isipan at kung bakit nga ba lumalaganap sila. At ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagiging bakla sila. Pati sa mga pelikula ay nagigilida sila. Sila ang tampukan ng bawat usapan, bawat pag-aalitan, bawat iyakan, at kalimitan naglilingid sa ating mga kaalaman, katuwaan, mapapilipinas o ibang bansa man. Ang pag-usbong ay di na nga natin mapipigilan. Bakla, Bading, Jokla, Judine, Becky, ganyan sila kung tawagin. Sila'y kilala, masaya, marilag, masigla. Ngunit sa iba, sila'y kakatwa, immoral, at ang pinakamalala, walang hiya. Pero teka. Saan pa sila galing? Sa pamilya? Sa mga kalaro? O sa mga laruan? Malalaman natin yan. Saan nga ba talaga nanggagaling ang mga bakla? Halika, tungayan natin ang isa sa kanila kung ano ang kanyang dahilan kung bakit at paano siya naging bakla. Ano ang masasabi mo sa iyo kasarili? Sa sarili mo mas lamang yung pagiging lalaki sa akin. Kasi hindi naman natin makakalis kahit ganito yung pagkatao ko. Ganun pa rin yung tingin ng tao. Although may salitang term or word na bakla para maano na isang lalaki sa sarili niya hindi niya nakakalimutan ng tulad na ganun pa rin lalaki. Sarap bang maging Masarap maging bakla. Siguro sabihin natin na masarap mapabilang bilang ikatlong lahi. Kasi may pagkakataon talaga na mas mararamdaman mo yung nakakapagpasaya ng isang tao, nararamdaman mo sa sarili mo na meron ka palang kahalagahan kahit ganun yung pagkatao mo na hindi maganda dahil sa discrimination ng iba. Pero mararamdaman mo once na yun nga, masaya, narinig mo sa iba na masaya kasama mga bakla kasi nga nagbibigyan ng kasiyahan sa bawat isa. Mas masarap sa feeling namin na nakakarinig at saka na-appreciate kami ng tao kaysa yung sa discrimination ng mga bakla. Kaya masaya talaga. Paano mo nalaman? Tsaka, ano mga senyales? Paano ko na senyales? Kasi nung bata ako, grade 5, nagkaroon pa ako ng girlfriend. Oo, nagkaroon pa ako ng girlfriend. Siyempre, hindi naman ganun kaseryoso kasi bata pa. Yung parang ano lang, yung sa tulad sa ngayon, mga kabataan, MU, parang ganun. Tapos, nung once kapitbahay namin nagpaayos ng buhok sa akin, ako naman si Ayos. So, yung kumbaga parang na ano nila na hindi dinirect na, oh, bakla, pero alam na nila na meron ako talagang way na pag-ano na talaga. Kaya yun, hindi pa naman batang-bata ako matulungan. Hindi. Talagang doon lang nagsimula. Doon ko lang naramdaman na hindi naman sa sarili ko, yung sa ibang tao. Hindi ka lang talaga sa mga ayos-ayos mga ganyan. Tapos di ko rin naisip na mapapadala ko sa ganitong way na ayos yun.
una lahi. Nasa lahi. Kasi yung yung pinsan at saka tsuhin ng tatay ko. Paano mo pinagtamaan? O kung hindi man, sino yung unang nakaalam? Wala namang pinagsabihan. Pero ramdam ko naman. Ramdam ko. Oo, naalam nila. Kasi hindi ko rin naman bakla ako. Hindi, kumbaga yun, ganito rin yung kumilos. Then, sa pagdaan ng panahon, yun nga, siguro sabihin natin na lumalala, pero hindi yung patalandi. May part na gano'n, may talagang certain point yung talagang lalandi, ganyan, talagang iirit, naglalaro ng pagbabae, may gano'n, pero hindi ako yung sinabihan pa ako, kung iba yung Indirect ang sinabi, oo, pero wala. nararamdaman. Oo, talagang masaya, tanggap nila as in, talagang supportan nila na sa akin. Masaya ka kasi parang free ka. Oo. Alam nila ito. Oo. Nasan ka na ba na parang discrimination, ginamay ka na mga kaibigan? Meron ka bang gano'n? Meron na, may mga kumano na hindi maganda, hindi talaga maganda yung mga sinasabi. Pero mas lamang naman, may talagang nakakatanggap sa akin. Sa akin, kasi sa community namin, talagang as in tanggap. Talagang pero yung sa ibang tao, pero hindi naman ganun ka lupet kung doon sa iba. Kasi mas kahit ako, against ako, in a way, dun sa mga bading na naglabag damit ng babae. Pero may mga friend ako na ganun, na okay lang sa akin. Pero yung pag may times na talaga na nakabihis ang babae ka, hindi naman bagay sa'yo. Mas lalo na nakukot siya, tinatamaan kami. Siyempre, bilang balin, kasamahan din namin yun eh. Masakit din para sa amin. Eh, yung Naka-affect sa'yo yung pananaw ng ibang tao? Yung pagtingin nila? Kung paano ka nila tingnan? Paano naka-affect sa'yo? una-una sa family, yung supporta nila, yung talagang pagka may gantong pagkakataon sa mas nagkaroon ako ng motivation na bilang ako, hindi naman ganun talaga kasama. Kasi tulad niya nung kasabihan namin, na walang masama sa pagiging bakla kung hindi ka gagawa ng sarili mo kasama. Diba? Mas lamang pa or mas lamang dapat na kahit na maraming nag-discriminate o kumukot sa mga babae. Mas isipin na lang dapat yung pagmamahal ng iba. Baga kasi nakakainin. Kasi tulad sa akin yun nga, marami. So nagpapatuloy lang ako. Okay lang na ganito. Okay lang na ganyan kasi alam ko nararamdaman. At nararamdaman ko na gusto naman ng taong nakakahalubilo yung ginagawa. Kaya diretso pa rin. Focus pa rin. Mga pagkakataon ba na hinihinga ka? Wala. Inconsistental ka naman. Wala talaga. Yung sa mga ibang tao, paano ka nila pakitulungan? Yung kunyari, makasalubong mo, nakita kang ganyan, pero kilala mo sila. Paano pakikita? Yung approach ng ibang tao sa akin, lalo yung pag-friend ko. Tapos pagka yung bago, okay din, pero syempre yung masasabi yung iniisip ng isang tao, unless talagang pakikisamahan mo siya. Sabi mo ba na nakabuti sa'yo yung pagiging ganyan, pagiging isang man? Oo, nakabuti in a way na talagang kabataan pa lang ako, naka-stand na ako sa sarili ko. Kumbaga pwede na akong lumayo sa family ko kung tutuusin. Tapos yung pagiging ganso ko naman hindi naman yung basta lang. Mga yun yan, ang daming discrimination. Pero nakatulong siya ng malaki para mas makilala ko yung sarili ko. At ipakita ko sa tao na kahit ganito ako, may magagawa. Sa ibang side, nagkaroon ka ng boyfriend? Nagkaroon ko. Nalaman din ng family mo na Open kami. Pero open kami. Pero hindi ko direct na boyfriend yan. Ganyan.
preferred mo na makasama? Babae o lalaki? Sa inyo, tulad yung sinasabi sa iba, alam na rin mga friends ko, tapos alam na rin mga yung close ko, kahit mag-anda, kahit teacher, yun sinasabi ako, dapat talaga magpapamilya ko. Last ano na yun, message mo sa lahat ng Becky. Ayun, sa lahat ng mga Becky na nakikinig o kung meron na nakikinig ngayon na Becky, tapos yung kung sino mapaabutan ng message ko, basta maging maging totoo lang tayo sa sarili, tapos go with the flow. Parang lang yun parang roller coaster lang yan. May paikot-ikot, may pababa, may pataas, pero sana't man din niya, kung ano man kaba mo o takot mo pag sakay mo ng roller coaster, may hangganan, titigil din yan para makababa ka at magpatuloy ka para makapunta ka naman sa ibang sakayan na talaga mas maliligayahan ka sa atin. Huwag natin intindihin yung problema at saka mga darating pang problema, mas intindihin natin yung mas maganda at saka yung dapat natin iniintindi. Dapat problema ang mamroblema sa atin, hindi tayo mamroblema sa problema. Yun lang. Thank you sa time. Yes. Napakaganda ng sagot mo. Salamat. Nakaka-inspire. Salamat. This guys without video, fire. Ano? One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa'kin. Everyday parating we're together every week. Palaging may sleepover. Ang tawag niya sa mami ko ay tita. Bakit ba di ko nun nakita until out of the blue? Ang feeling so true, bigla na lang sinabi sa akin that this guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Bading na bading sa'yo.